Bayan, kaugnay pa rin po ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Kausapin natin si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Good morning po, Mayor. Si Audrey Gurceta po ito, kasama si Dayan Querer ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga din po, Audrey, and sa lahat ng staff ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Okay, Mayor, update lamang po, no? Kamusta na po yung sitwasyon dyan sa inyong nasasakupan? Okay po, yung situational report po dito, yesterday about 1 o'clock in the afternoon, no, umulan ng dito sa lungsod ng Canlaon, tapos it pours out the rain, so expected na yung mga lahar will flow down, no, so dito sa siyudad ng Canlaon, hindi kami affected ng lahar or mud flow kung ano sabihin nila. Pero yung kalapit na bayan namin sa lungsod ng Castillana, sila yung natamaan dahil nag-overflow yung lahar at pumunta sa kanilang national highway at nag-cover ng mga 300 to 400 meters in distance. And yesterday, ongoing po yung clearing, kaya hindi madaanan yung area na yun papunta dito ng Canlaon. So, just last night, I also ordered my team to evacuate 50 individuals, no, papuntahin na dito sa evacuation center namin. They are from Barangay Pula. Right after that rain, no, I don't know with Pag-asa, with T-Box, if ano yung rollout nila, nag-earthquake ba or nag-erupt ba, no, because they are the rightful agency, no, to give the terminologies, but on our naked eye here, no, we saw an eruption. Mayor, kapag ang abo mula sa bulkan ay tumama sa mga pananim, ito po ay agad na nasisira. May mga report po na may mga kababayan tayong magsasaka na gustong bumalik muna doon sa may danger zone dahil gustong anihin na mabilisan yung kanilang pananim para maibenta pa. Ano pong update? Meron po bang report na ganun sa inyo, sir? Yes, but actually, no, yung mga citizen natin, yung mga nakatira dyan, bumabalik-balik kasi yung iba pumapasok ng evacuation center, yung iba ayaw nila pumasok ng evacuation center dahil hindi sila makabalik. Doon sila nakitira sa mga kamag-anak nila dito sa proper. And at any given time, pag sa tingin nila medyo hindi nag-aalburuto yung bulkan, binabalikan nila at nagsha-shower para na lang kahit konti may masave. That is why we are strictly prohibiting them. No, only alam naman lang pasikot-sikot kung saan daanan dyan. Isa lang naman yung daanan natin papunta doon. So, they have to traverse in any way that they can. So, yun yung mga nangyayari dito ngayon. But, tayo dito sa pamahalaan, hindi tayo nagkukulang, no, na winawarn sila at saka pinapaalahan sila, no, para hindi na rin masyadong trabahoso, no, anytime mag-erupt yung volcano. Okay, Mayor, kamakailan bumisita po si DSWD Secretary Gatchalian sa inyong lalawigan para po makita kung ano po yung pangangailangan ng mga residente. Kamusta naman po yung suporta ng national government dun sa mga evacuees? Well, wala akong masabi, no, sa support ng national government na the President sent, no less than the Secretary of the DSWD himself, Mr. Rex Gatchalian. No, binigyan nila kami ng mga food supplies, about I think 11,000 food packs, and that would last for I think 10 days with the, if ever, no, bigyan natin lahat ng food packs per family, that would last for 10 days because yung affected families natin na natatamaan ng ash falls is within 4 to 5 barangays, so, and that barangay consists of 23,000 individuals. Okay, Mayor, wag naman po sana, pero sakaling magtagal pa yung pag-aalboruto ng bulkan, ano po yung long-term plan ninyo para sa inyong mga kababayan na apektado nito? Well, the long-term plan is that the provision of
under alert level 2 will be strictly imposed. No? Dahil ngayon ay hindi pa talaga natin mapipilit lahat, no? Dahil once a day erupt siya, dahil yung mga tao may kumbaga may kagahian din ng ulo nila, no? So yung long-term development plan natin, no, is that I activated the ICS, the Incident Command System, no, na at any given rate, kaya natin sila immobilize going down. And of course, our resources is intact. No? As I have said, we have planned na for the first 15 days, it will be the national government that will give the food resources and other resources. Then for the next 7 days, it will be the province of the Negros Oriental, and the unforeseen expenses or other expenses not being seen, no, during the discussion, it will be the city of Canlaon that will shoulder. And with regards to our equipment, so we have standby equipment, no, at the strategic sites. We have evacuation trucks. We have backhoe, no, just in case that landslide will occur. So we are ready. We are ready. Mayor Cardenas, magandang umaga po. Si Diane Querer po ito. Mayor, as of the moment, kamusta po ang sitwasyon po ng bulkan? Kalmado po ba ito o may mga usok pa rin po bang lumalabas mula po sa bulkan? At ano po ang advice po ng ating authorities, sir? Well, as of now, no, dahil yung residents ko ma-oversee talaga natin yung volcano. It's very hazy. Actually, hindi mo makikita yung bulkan itself, no, natatabunan siya ng mga I presume, no, that these are siguro ashes na hindi pa bumababa or parang umaambong, no? So ganon. So as of now, normal pa naman, wala pa namang reported na volcanic eruption or volcanic earthquakes, no? So what we are doing right now is pinapacheck ko kung ano yung needs ng mga evacuees na nag-evacuate kagabi, no, dahil sila naman ang parang hindi pa stable when it comes to their needs, dahil yung nauna okay na, so sila naman ngayon pinapacheck ko, no. But I have more or less 300 personnel, no, ready for the job if ever it is necessary to evacuate, ready for the job if ever there are necessary to be cleaned in the areas, no? So okay naman pa as of now, okay naman tayo dito. Okay, as of the moment, Mayor, ilan po lahat ang ating pong mga evacuees sa evacuation centers? At baka mayroon po kayong panawagan pa po sa ating pong gobyerno para po sa pangailangan ng mga evacuees po, Mayor? Yes, as of the moment, we have more or less 210 individuals, and that composes for about 60 families. Yung panawagan din sa gobyerno, no, sapat na talaga yung ginagawa ng gobyerno, no. I am very much thankful, no, to the President Bongbong Marcos, who natugunan talaga ang mga kailangan natin, yung gobernador namin, Chaco Sagabarria, na who are really giving me what the city needs, no, in these trying times. And also our congresswoman here in the 1st District also provide the things that needs to be present, no, during the eruption. So with the resources, as I have said, andito na yung mga kinakailangan. Yung panawagan ko na lang is yung sa mga tao mismo na sana wag nang matigas ang ulo, no, bababa na dito dahil it is too risky, no, for our responders to respond in times of eruption, dahil ang dami nang pwedeng mangyari, no. Pwede tayong mahulugan ng mga bato or matamaan ng mga debris on our way, no. There are lots of accidents, no, that can occur if ever, no, dahil nga sa kailangan din natin i-rush yung time sa pag-respond. So yun lang ang panawagan ko, na sana yung mga tao dyan sa within 4 to 6 kilometers radius o magsilikas na, no. Konti lang naman ang nakatira dyan ngayon. Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Rise and Shine Pilipinas. Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas. Mayor, salamat po.
Salamat din po, Audrey, and maraming salamat sa lahat.